Ate Mela, so yung kotse nyo ba is may dashcam? Wala eh, bakit? So may offer kasi ako sa'yo. So ito yung 70 Mi A200 na dual dashcam. So 1080p na siya and meron na rin siyang 2 inches screen. Kailangan ko pa ba yan? Parang hindi ko naman na kailangan yan. What? Oh! Pa, lumalapit pa. Bulag ka ba? Wow! Ikaw nga umat sa akin eh! Okay ka lang, may dashcam kami dito! Buti na lang may dashcam, i-play mo. Sige, panoorin mo. Loko, ikaw nagkat eh. Ha? Ha? May dashcam kami. Ano? Ano? Ikaw pa may ganang magalit? Buti Kala na niya. lang talaga may dashcam to. Kaya nga eh. Parang mukhang kailangan ko na rin ng dashcam talaga sa sasakyan ah. Affordable ba yan? Magkano ba yan? Napaka-affordable nito kasi kahit new or old car, pwede to on budget and ang dami na niyang kasamang features. Wow. Tapang nun eh. Siya pang may ganang manugod. Meron itong dual channel recording na may 130 degrees view, 1080 with HDR, maganda yung contrast para mas malinaw yung mga image. 60 FPS, so smooth yung video niya. And pwede ring installa ng hardware kit for 24 hours parking surveillance. Collision detection, so malalaki yung files na may na-detect na collision, hindi siya madidelete kahit mag-loop recording. Pwede kang mag-install ng up to 128GB na memory card. And lastly, may app control na din tong kasama, and for me, maganda ang interface and software ng 70 Mi compared sa iba. And madali lang siya ikabit, Ate Mela, so kayang-kaya mo kahit ikaw lang mag-isa. Really? Ko? Yes, Ate Mela, so madali lang talaga siya ikabit. Pakita natin sa viewers. Now, Curvy Buddies, nandito na tayo sa loob ng kotse. Hindi papakita ko na sa inyo kung paano ba mag-install ng dashcam. So ngayon, kukunin lang natin tong electrostatic sticker natin. So kabit na natin, and ang purpose pala nito is para hindi masira yung tint in case na mag-upgrade ka. So hindi siya madadamage. So ngayon, nalagay na natin tong mount dito sa ating electrostatic sticker, and may palatandaan siya kung saan nyo siya ikakabit. So in case na magkamali kayo ng kabit dun sa mount, meron tayo dito extra adhesive sticker. So ito, magagamit nyo siya. And make sure na kapag nagkabit pala kayo nitong mount nyo is kung paano nyo ilalagay yung camera nyo mamaya, kasi mamaya baliktad eh. And now, i-insert na natin yung SD card natin. So yung meron ako dito is 32GB. Well, maximum nito is 128GB micro SD card. So kung meron kayo, pwede yon. And kung wala pa, pwede nyo naman siya isabay sa purchase nyo. Bigger the better para mas maraming files yung masisave ng dashcam. And next naman natin is ikakabit na natin yung ating rear cable wire. So, dito lang natin siya idodoksong sa ating rear camera. And if ever pala na ikakabit nyo to, well, make sure na sobrang higpit ng pagkakabit nyo and maayos. Kasi kapag medyo maluwag, hindi siya nagana. So, kita nyo naman na medyo mahaba yung wire natin kasi nga nasa likod siya para maabot. After that, ikakabit naman natin yung power cable dito sa kabilang butas. So, kukunin lang natin yung wire. So, pag nakabit na natin yung mga cable dito, pwede na natin siya i-mount dito. Well, kita naman natin yung wire. So, mas dapat dito talaga siya sa left side kaso may nakalagay kasi kaming front dashcam. So, for demo purposes lang naman to. Dahil nga nakakabit, pwede na natin siya i-adjust yung camera niya dito para maayos yung for better viewing. Sa box kasi, meron na siyang kasamang USB adapter. So, dito natin siya i-connect. So, kung may USB port kayo, pwede nyo rin gamitin yon para hindi na kayo gagamit nito. Pero ito kasi is kasama na sa box para ma-make sure din nagagana talaga. Yung sa amin kasi dati is hindi siya gumana. Kasi minsan pwede mahina yung power supply. Kung gusto nyo rin pala ng 24 hours recording, well, pwede rin kayo mag-avail na itong kanilang hardware kit. Pagbukas nga natin ng box, well, hindi siya OBD style. So, if ever na hindi kayo gamay dito, mas lumapit na kayo sa electrician para ma-make sure na tama talaga yung pagkabit and gagana talaga. So, papalit lang natin siya dito, then ikakabit na natin sa power supply. So, after natin magawa yun lahat, ang next naman natin is kunin natin itong rear camera, then kung kabisado nyo na may part ng kotse nyo, well, yung sa amin kasi is hindi siya pansinin, so naka-connect siya dyan somewhere. Meron din siya kasama na electrostatic sticker. Para pag nag-upgrade kayo or di kaya tinanggal nyo lang siya, is hindi madadamage yung tint nyo. So, ito muna yung unang kakabit. Then, ayan. Meron din pala tayong crowbar na kasama dito. So, ito is para matago natin yung mga wire. So, ganito siya.
I suggest na mag-download kayo ng 70My app para mas ma-navigate nyo yung settings and para mas madali nyo ma-view yung files nyo sa phone. So that's all, Girby Buddies. Ganun lang siya kadali ikabit, so kayang-kaya nyo rin yan. Tingnan mo tong mga e-bike na to. Kukulit to. Tingnan mo. Yan nga rin ang daan eh.